hello. Ricky? Opo. Tama ba? Ricky nga po, Ricky. Sige. Andito tayo sa Lopez, Quezon. Kasama natin si Ricky. Ricky, anong surname mo? Mindones po. Mindones. Opo. Yan, si Ricky ay, ang business niya ay Coco Peat. Coco Peat at Tama ba? Fiber Peat po. ba? Coco Peat at Coco Fiber po. Coco Fiber at saka Coco Peat. Yan, so sariling planta. Ito yung white. Sariling planta ni... Kasi yung assistant ko, hindi ako inaayos bago ano eh. Huwag mo nang galawin. Ako yung ano niya, darling niya. Yan. So, Coco Fiber at saka Coco Coco Peat. Peat po. Yan. Matagal ka na nag-start Siguro, nitong ano po, negosyo sir, mo? itong mga bago po mag-lockdown ay nag-umpisa na po kami. Actually po, ito ay hindi naman talaga sa aming ng business ng dati, nung una. Ito ay sa medyo samahan ng mga barangay, ng mga tao dito sa barangay. Oo. Hanggang sa medyo napabayaan nila kasi hindi masyadong naging aktibo yung mga membro. Oo. Kaya yun po ngayon ang talagang pinapalagahan namin mapaunlad at para magkaroon ng mga magandang hanap buhay yung kahit hindi na kami mag-ibang bayan, mag-Manila. Pag nagtuloy-tuloy yung aming produkto na to, ay dito na lang halos magkakaroon na ng trabaho dito yung aming mga barangay. Una-una nga po, nagpapasalamat ako sa inyo, sir, at kahit medyo malayo ang aming lugar ay talagang napilit na mapasama ka sa picture ng inyong programang agribusiness. Nanonood ka ba? Sir, nanonood ako. Akala ko nung una kasi ngayon lang, talagang first time ko ma-interview sa ganitong pagkakataon. Pinapanood ko lang yung YouTube channel niya dahil mahilig ko kasi ako mag-subscribe sa mga agribusiness. Kasi ang ano na talaga namin, kabuhayan, kalupaan dito sa amin sa barangay. Kaya nagsasabi nung pinsan ko si Jemel na... Pinsan mo ba si Jemel? Pinsan po kami yung... si Jemel. Coconut. Siya po ang nag-ano ng Coconut. siya po ang ano, hindi lang siya nakarating dahil birthday niya ngayon. Oo nga eh, sabi nga niya yung birthday niya. Kaya pinsan ako hindi makakarating dahil birthday ko. Sabi, kasi nung last week nandito po sila. Nag-pick up sila ng mga dwarf sa Tagkawayan, Quezon. At saka kumuha sa akin ng kukupit kasi ipag-combine namin i-apply yung dwarf coconut at saka yung kukupit sa mga pagtatanim kasi napakagandang ano naman talaga pataba sa mga mixture mo pag nagtanim. Kailan pa to? Siguro sir mga ano pa to, mga 2000 ano pa ay talagang inumpisan kasi wala itong building dati. Nag-umpisa kami sa mga kubo-kubo na anahaw lang. Tapos siguro wala namang sawa talang gobyerno na tumulong sa mga taong barangay. Sa Department of Agrarian Reform po yung mga taong reformahan ng lupa sa barangay. Ito po yung mga programang binibigay nila sa mga tao dito sa amin sa Lopez. Ikaw nagra-run nito ngayon? Opo sir, ako po kami po yung tatay ko, yung mga kapatid ko, ang operator ko, driver, yung aking kapatid. Parang isang family lang po kami ang ano, dahil siyempre nag-start po lang dahil nung mag-pandemic ay medyo naglaylo. Ilan ang taong nagtatrabaho dito? Ang trabahador ko po dito sir ngayon, 6 po. 6 sila? 6 po. Taga dito na, Taga sa baryo? dito po yung mga iba sa baryo, yung palit-palit po yung mga pinsan ko dyan, yung nalusong dito para magtrabaho. Pag sila bakante at medyo kulang ako sa tao, kinukuha ko po sila. Anong trabaho mo bago ka nag-Coco Peat? Sir, matagal po akong laging mga 7 years po ako naging gwardiya sa Santa Rita Power Plant. Ako po yung dating security guard po ng ABCBN dati. Tapos nung medyo napabalik na ako dito, sabi ng tatay ko, medyo naedad na kami ng mga kabarangay. Kailangan namin yung mga batang magmamanage dito ng ating negosyo kasi wala naman ng patanda na sila. Sabi ko, naisip ko din, nahawas ako, parang 7 years na ako sa trabaho. Parang ganito, kahit malaking sahod, iba yung buhay sa Manila. Laki ng expenses. Sabi ko, umuwi na lang kaya ako ng Lopez. Kunin ko na yung binibigay sa akin ni dati na ano. Araw ka na ba? At ano po sir, 34 na po ako ngayon. May pamilya ka na? Mayroon na po. Sa bayan lang po sila nag-stay kasi may mga online business din yung aking misis po. Ano yung online business niya? Marami po sir, magtitinda po kami ng mga gulay sa palengke, mga sari-sari po. Ito sir, ito lang yung pinaka-machine, ito lang yung machine namin. Yan po talaga yung buo pong nilalagay dito yan, yung mga bunot. Ito itong bunot? Opo, buo po yung nilalagay dito. Tapos magkahiwalay naman po yung lumalabas yung ano niya dito. Yung pit at saka yung fiber. Yung pit po dito lang talaga siya. Okay. Tapos yung fiber po dito na po talagang direksyon niya sa magkahiwalay na po talaga sila. So, from bunot, opo. magiging fiber, opo.
Sisilid po. Magiging fiber at sa magiging Yan po mga Pit. kukupit po. yung yung durog. Opo. Ito po yung mga ano. Ito po yung second class nila po ito. At gawa ng ito po yung pinag-double pass lang ng fiber. Pero ito po yung mga nakadun sa ako. Yung mga first class po talaga na lumalabas dyan na mapipino. Asan yung first class? Ito mga sir, mga ano na din na to. Mga ano. First class yan. Opo. So yung nyog na i-shred mo, Opo. dapat raw, dapat yung bagong Mas maganda po sir, yung sa totoo, mas maganda yung bagong puti. Mas mabilis po siyang gilingin. aha, Mas mabilis po siyang kesa yung dry. opo. Yung dry po, medyo talagang kailangan mo pang basahin ng konti para medyo malambot-lambot. Para i-shred niya. Madali po siyang magiling. So ito yung mga nakapak na wire. Ito yung ready for benta na to. Bibenta na po. Pick up na sa rin niya yung Saturday. Yan. Ano na siya? Sinong kumuha yan? Ang kumukuha po sa akin ito ay Coco Logistic Philippines. Ano Ano po ang kadil ko sa ngayon? Anong ginagawa nila dyan? Ginagawa po nilang, marami po sila sir, sila ang pinakamalaking ng ganito sa Pilipinas ngayon eh. Ano kayang ginagawa Yung nila ginagawa po dyan? nila para mga mat, mga ganun, tapos ay lubid. Sari-sari po ang nagagawa nila. Nagagawa ng styrofoam. Yung Ito? styrofoam ma'am na pwedeng gawin yung mga frozen plywood, yung mga maliliit na ginagawa nilang Sila ang so pinaprocess nila. Sila ang nagpa-process. Mm. Ito naman po yung machine namin. Yan po yung pinapadaan dito, tapos pinipilian, tapos bago i-bale ng ganyan. Pipiliin pa ulit? Opo. Yung po mga ganun, pag nagdaan dito, parang susuklayin po siya. Susuklayin niya. Tapos saka po ilalagay sa mga box na ganito. Tapos saka dito po mano-mano lang po kasi ang namin eh. Talagang tao lang, diyan lang ilalagay yung bunot, tapos nandiyan na yung tali. Okay. Tapos ganito na po yung kalalabasan niya. Ganito na. Opo. Nakaganito na. Okay. So, paano bentahan yan? Ito po Ricky? sir, ito po ang pick up sa akin dito, 9 pesos per kilo. Per Dito na po kilo? sa planta. Pero po yung pit, ay hindi ko po masabi sir, dahil hindi pare-pare seasonal din kasi ang Pagka medyo mahirap yung panahon ng bunot, medyo talagang kailangan, medyo magmahal din at ang hirap din ng pag-pick up po ng bunot, medyo malayo. Okay. Pero pagka ganitong medyo ang seasonal, maganda at saka hindi masyadong malayong hauling ng mga pagkuha ko ng bunot. Medyo mura, pero wala mo akong nasabing price pa talagang dahil conforme po sa sa panahon at saka yung area ng kinukunan ko ng mga bunot. Pero ito sir, talagang ang pinakang Tuloy-tuloy ito? Tuloy-tuloy ito. Ito po kasing Lopez Quezon ay madami talagang coconut plantation. Talaga sir, talagang napakarami po. Oo. So talagang likas na andito lang yung resources. Sabi ko sa Buti tinake over nyo yung yung napabayaan na Kaya nga po, sarap ako- negosyo ng sinet up yun ng gobyerno. Opo, Tapos sa talagang- pabayaan ng mga Kaya naman po, talagang patuloy din pa sila, nakasuporta pa rin naman sila talaga na Kayo nang pa rin. sinusuportahan ng Opo, gobyerno. talagang lagi nakamonitor pa rin po sila sa amin kung paano mapaprocess ng Buti nga po sir, talagang sabi ko, napapanood ko Sir Buddy sa sa agribusiness. Sabi ko parang parang ngayon, mapipicture na ako nito. Sabi ko talaga, Napanood mo yung kay Jemel. napanood ko sir. Tapos before pa naman, Ang dami ka daw nabenta ni Jemel na seedling sabi Seedling. niya. Sabi ko, magkapa-order na ba tayo sa Lopez ngayon ng dwarf? Ay, wala nga ngayon insan. Talagang ubos ang stock ko ngayon. Ubos. Talagang talagang sir, ito ready na for pick up po ng Saturday. Itong talagang mga ito. Lahat to, pipick upin lahat Opo. to. Tapos yun, kailangan makapag-bail na ulit na kami sir ng bago. Puro bukas, pagkatapos ng tuloy-tuloy na ulit yung aming trabaho bukas para ma-bail at para ma-pick up nila ng ma-pick up. Tingnan natin paano nag-work. Paano shred yung Opo, yung bunot, saka ako yung pa bunot. naman. Anong unang gagawin nila? Sir ng bunot, magsusubo Ng bunot. po. Magsusubo sila ng bunot. So, kumusta ang negosyo, Ricky? Okay naman sir ngayon, madami nang nagte-text sa amin na na napipick up sila pang for pick up.
nakita po nyo, yung wire, yun yung pumunta dyan sa portion na yan. Sa kabila Tapos yung pit, nasa ilalim na nandun yan, sa sir. ilalim ng machine. Justin, pakita mo. Yan yung pit. Yan ang ano po yan, sir. Yan yung gagamitin na panghalo sa ginagawang mga garden soil. Para maging bloke na ganyan, dadaan sa machine na to, susuklayin nila. Okay? Yan po, sir, sinusuklay po namin yan. Ah. Yan, sir, tapos yan, pinipilihan, sir, yung medyo malalaki pa, tinatanggal namin sa mga ganito. Yan, tapos yan, sir, ang pinipili, tapos ilalagay na sa box. Pagka pili ng mga ganito, yung medyo malaki pa, yan po, yun yung ilalagay sa kabila doon. So may pit pa ulit na nalalaglag doon. Meron pa, sir, sa ilalim. May kukupit pa ulit. Yan daw naman, sir, yung pili daw pong sabi nung buyer namin, pili daw pong ipunin niya, yung ginagawa nilang plywood. Yung mga ganun, yung medyo maikling ng fiber. Ibang gamit pa ulit yan. din po yan sa amin yung mga ganyan, yung mga nasa ilalim. Oo. At buko din ng, buko din ng market ng... Oo. So, eto po, pag sinukulay siya, may nalalaglag dito. So, iba rin ang ibang purpose niyan. purpose. Sa ibang Kasi tumawag sa gamit. pinipilian namin, ma'am. Yan, tapos ganito. Yan ay, tapos saka po namin nilalagay dun sa box na yun. Lalagay mga ito sa Pagkaalis po nung medyo malaki pa. Oo. May mga malalaki pa. So, tatanggalin mo ulit yan. Sir. Pagkapili po ng ganyan, tapos ilalagay na po namin dito sa ganitong sa mga patuloy itong Dito. Paano naman ilalagay dyan? Si mano-mano lang po talagang yan, sir lang dyan po ilalagay. Pagkapili po doon, tapos dadasikin na po. Pagkatapos niyan, sir, ito na po yung pinakang Sige nga, pakita nga natin yung pupunuin natin to. Kailangan puno. Oo, sir. Po, mamad, para ano po. Yan, medyo... Pagka ano na po, saka lang itatali. Oo. Pag nadasik na po, Na magiging ganun na. ganyan na po, ano na siya, So, nakabin may na. technology rin para sa pagtali. Nakalagay na po dyan yung mga tali sa ilalim. Ka-ready na. Sino unang ginawa namin ay tumitimbang ng sir, mga 60 kilos ang isa. Sabi ko hindi kaya paliitin natin kasi yung apat na box isa lang yan. Sabi ko, parang ang laki nito, forklift kailangan natin ito. Kaya nag-isip kami na paliitin na. Paliitin. Paliitin at hindi So, dati sobrang laki. Oo, kompleto yan. Ano yan? Binibili mo rin yung, yung bunot? Opo, sir. Binibili mo rin. Dito po sa planta, actually yung mga nagdadala sa akin mismo sa planta dito, 50 cent na po yung per pieces ng Anong isang planta, bunot. ibig sabihin? Dito po sa mismong dito na sa Pag dinala dito so, sa'yo? dinala na po sa akin dito. Oo. Pag kami na po yung pipick up, conforme po sa layo. Minsan ay 20 cent ang kuha namin. Oo. So, yung mga farmer ang nagdadala dito? Mm. Okay. So, ang ginagawa nila, yung nyog, tatanggalin nila. Opo. Tapos yung... So, yung bunot, yun yung dadalhin Dadalhin dito. po dito. Oo. So, kita nga naman ulit, Opo. Dati kasi wala po, sir, walang parang sanyugan lang, sinisilaban lang yung mga ganyang bunot. Ay kasi ngayon, malaking malaking bagay na rin sa tao yung, siyempre, pag naka 1,000 kang pieces na 1,000 pieces ng bunot, ay kung dito nila sa planta, di may 500 pesos, automatic, mayroon na silang 500 pesos. Oo, na dati, basura lang. Basura lang. So, yan na. Yan, sir. Tapos na ba yan? Oo, sir. Yan, ganyan ganyan ang purpose ng Tanggalin natin. Oh, yan, sir. Yan, ganyan lang. Parang lang. Ang galing, Yan, ganyan na, sir. Yan. Nakakorte na din. Oo. Yan ang, sir, yung una talagang sa susunod sana. Pag-pray na kay God na sa susunod ng mga panahon. Kasi ang daming order, sir, sa aking lubid. Ang problema, ang maglulubid ko ngayon, mga mano-mano lang. Naggagawa ka rin ng May lubid? palubid, sir, doon ako. May nagkapalubid din ako sa bayan. May mga maglubid ako yung mga, halimbawa, may mga samahan doon ng mga senior. Oo. Ma'am, magmerinda muna po tayo. Naganda ka pa? May buko, sir. Ayo, gusto ko yun. Magkano ang buko dito? Sir, pag yung minsan ay pick up nila dito ay conforme nga din sa laki ng ng mga buko. May sizes din? May sizes din kasi yung ganito parang lang eh. Hindi ko alam kung sa mga mamimili ito kung
7 pesos o 8 pesos lang ang kuha dito. Eh. Dito, 7 pesos. Inom lang ng mga bata. Samantalang sa Manila, 35 yata. 35 Oh. to 40. Pero kasi syempre yun eh. Oo, sabihin naman nila, o sige, gusto mong bumili ng 7 pesos, di, Parang pumunta ka rito sa Lopez, Quezon. Medyo ang sarang tracking talaga, lalo sa panahon ngayong pandemic, medyo talagang halos na doble ang natumaas kasi may mga permit sa mga DTI, Correct. meron talaga tayong ano. Oo. Sana nga medyo matapos Pwede na po ito? Yung ibang lugar na medyo lockdown pa, medyo mahigpit pa, may order din sa akin, hindi ko pa madala at medyo... Ayos ah. Parang naman binuksan mo po. O, tinawag Ay, na. sorry. Op. 1 liter. Kasama din sa 1 liter. Sarap. Sarap matamis. Oo. Oo. Mamaya, mama, pag gusto nyo magdala, tatakwa tayo. Matagal pa tayo. Malayo. Sige. Yun o, isa. Sige nga. Meron na sir Apo, kami dun apo. isang ano, meron na po kaming mobile. May mobile machine na po kami na ganitong gilingan. Oo. Na kahit dun sa kabilang barangay. Dadalhin nyo na sa barangay. Nandun po sila, nag-ooperate po siya ngayon dun sa ano, barangay, bayan po ng Binavista na po nakakasakop, Binavista Oo. Quezon. Sa barangay de La Paz po, nandun po siya ngayon. Doon po kami, may mga stock na rin po kami kukupit doon. Oh. Saka may mga fiber na din po doon na, Sabi ni Jimel, siya daw magmamarket ng sabi kokopit. ko nga po, at para ano, tuloy-tuloy lang yung amin dito ng pag-ano, Tuloy-tuloy, gawa. Siya nang Oo. bahalang mag-ano nung mga magbenta sa mga malayo doon ng Manila kasi may service siya nasa kanyang kailangan unang service. Exclusive ba si Jimel o gusto mo rin pag may kumontak sa'yo? Ay ano sir, dito sa malapitan sir, pag ano, siyempre yung halimbawa pick up lang, Kung okay lang sa malapitan. ako. Kung malapitan at pick up, Oo, pwede oo, sa'yo. sir. At pag kaya naman sa pinsan Pag ko, malayuan, kay Jimmy, si Jimel na bahala. Siyang bahala doon at siyang may tracking. Oo, si Jimel po yung na-feature natin na meron siyang dwarf coconut seedlings, naalala niyo yun? Yan, maraming nanood dun sa video na yon. So, pinsan po siya ni Ricky. Sir, ilan taon ka na? 50 ko pa lang po ako, 57. 57. Buti tinuloy niyo ito. Oo nga, ito yung napag-iwanan ng mga dating namumuno. Oo. Kailangan po, ting. Ting. Wala po sabi ko nga sa mga anak ko, ako tulungan din yun. Ako matanda na, mahina na. Sabi ko, para sa inyo naman yan, pag dating ng panahon. Ito yung lupa niyo po ito? Opo. Reforma rin po ito sa akin ng gobyerno. Ng Department of Agrarian. Ng agrarian reform. Beneficiary kayo ng Beneficiary. agrarian reform. Ilang hektarya po yung binigay sa inyo? Para po ito yung dalawa lang sa akin. Dalawa. May programa din ng PCA, katulad yung mga patanim nilang ganyan. Oh. Yung tubuan mo, ikaw ang magtatanim, babayaran ka ng Philippine Coconut Authority. Oo. Natatanim mo sariling lupa mo, parang Ikaw pa, sariling lupa mo, ikaw pa ang bibigyan. itatanim mo dun sa sariling lupa mo, bibigyan ka pa ng Philippine Coconut Oo. Authority. Ba? Kaganda naman. Kaya nga sir, maganda rin programa nila ngayon. Kahit saging siguro, may mga saging, kahit itanim mo sa barangay. Oo. Meron na rin silang programa na gano'n. Ay, nauna lang muna yung mga Coconut. sa mga coconut na ganyan. Buti nga po, yan ay ano. Yung 2 hectares nyo tayo, puno ng coconut yon. Dito po. Una sir, talaga yung panghahuling talagang ano dito. Buti si Jimil, Oo. nag-ano sa akin, pinsan, may truck ako dong isang pwede mong gamitin. Ang dami naman truck mo, Daming Jimmy. truck nun eh. Basta pagkapa-ice squat, papadala ko na sa iyo dyan sa linggo para yung mga bunot mo hindi nakatingga sa tabing kalye para ma-pick up mo. Talaga yung ano. Sabi ko, naku, salamat, blessing talaga sa akin yan. Sabi ko, nakaing tulong sa akin yan, pinsan. Sabi ko, Oo. talagang, ano, sabi, sige, basta patuloy-tuloy lang yung, ano mo, produkto mo. Para, ano, ayun, sabi sa akin, basta magtuloy-tuloy lang ating hanap buhay na yan. Talagang sana ko, pagpalain tayo ng Diyos talaga sa mga pagtutulungan natin magpipinsan. Sabi ko, salamat sa iyo. Ano, kain po tayo? Sige sir, kain na po kayo. Ano po ito? Yan sir, ang ganitang manok sir, native na, native na manok. Ito na sir, ay sinantulan. Kasi ino-online ko din ito mga ganito. Ano yan? Mga sinantulan sir, ganito. Anong Nagluluto sinantulan? ko. Yung alamang na may santol. Oh? Sir, kung ang gumagawa, pag wala akong dito sa plantat, nauwi ako sa pamilya ko, may dala akong santol, may dala akong niyog, lulutuin ko bago. So, ginataan yun? Oo, ginataan. Bago Santol bumalik at ng planta, saka alamang. sa araw, di, yun. Ay, Specialty to. Specialty to. Malamang. Bango? yan, sir, yan. In-online din namin yan, mga ganyan. Ito? Ang gumagawa naman yung mga tita ni, pisang Jimil.
Kami naman yung nag-online sa bayan. Oh, yung tita niya may kasi ano kami, kasi collaborator. Ganun kayo, Ganun ang lang. produkto. Kami ang nag-online sa bayan. Luto ng mga kapatid ng Ate Maji, edi kami ang nagbibinta. Oo. Para Madami naman nabili. sir, talagang ano po, medyo lalo sa pala, deliver. Dadali na lang sa mga bahay-bahay, edi halos araw, saglit lang, siguro yung mga 200 peraso, mga wala pang 2 oras, ubos na. Ubus na. Ha? Minsan may malagkit po, may iba-ibang ano po, ibang klase ng mga luto. Minsan may sumang ano. Susuman po ito, no? Buksan mo nga. Tignan mo nga. Oo, suman nga. Mga pagkain bundok. Di sarana, medyo busy ka na, di kami nakapaglupak ng balingoy ngayon eh. Anong balingoy? Yung ano sir, Buting yung kahoy. kasaba. Meron kaming ano dito, sir, meron kaming gilingan na yung dito na parang nagiging kasaba cake na. Ito na yung aming ginamit, sir, talagang ano din. Dami sir, order din sa akin yan dati dito ang problema sir, hindi ko na mabigyan ng time. Kulang sa oras. Ano, alam niyo yung nilupak tayo? Yung Parang ganun. Dati ma'am, dati gano'n, nilulupak ng gano'n, ay ngayon dito sa ano, sa Pinya. masina, dito na, diretso na, pinong-pino na. Oo. Kain kain, masarap. Sir, kain kayo. Masarap. diet. Yun lang ah. Huwag mo na sana ubusin yan. Oo, masarap. Sabi ko, naku, mapapasubo si Sir Buddy, ang layo ng lugar namin. Buti talagang ano. Ayun, maganda rin naman. Masarap, ha? Ano, partner ba yung alamang tsaka itong gata? Pinarder ko, masarap. Pwedeng hindi. Kaya alaga niyo po tayo itong chicken? Yung native lang po ito talaga? Mga sir, mga ganun, mga nakakulong lang yun, mga ganun. Gala. Mais. May mga tanim sir kami mga mais. Hindi na namin binibinta yung ano, at pakain na lang namin sa mga alaga namin, mga kabayo, mga ganun, mga manok. Para hindi na bumili ng sa bayan. Masarap yung ano, yung sinantulan, ha? Oh sir, ano lang. Native na santol to. Oh sir, native yung mga dito sa atin. 7 years akong gwardiya. So sa EBS ka talaga? Kaya lang, sa ibang account kami, katulad Santa Rita Power Plan, doon ako napassign. Pero kung gusto kong magano, Dito ka, para- bumalik ng gwardiya ulit, eh, pwede. Ay, pero sa sabi ko, mag-gwardiya, eh, ang ganda-ganda ng negosyo nyo. sabi nga ng tatay ko, hindi ipagpatuloy ko yung ganitong business namin na ito. Sarap na. Nakatanggal ng umay. Kasi yung ano yan, purpose, medyo may parang tamis anghang siya. Tamis anghang. Tamis anghang. Pagka gusto mong mahalang na mahalang, nilalagyan ko lang sir ng sili, yung kakain, kung gusto mo niya mahalang, edi siya na lang mag-extra ng ano, Anong tawag sa kanya? sinantulan sir. Sinantulan. Papakita natin dun sa camera. Minsan may na-order sa akin yan, dinadala Ano benta niyo ng isang ganyan? 50 pesos ma'am per tab, ganyan. So, 50 ito po pesos yung per tab. ito po yung sinantulan. Santol, Oo ma'am. alamang, Babagsak lang yan. tapos ginataan. Masarap. Masarap talaga. Tapos medyo may anghang. Ay sir. Ayun na yung buko mo direct. Thank you, ha. Sabi ko, Yan na fresh harvest yan. Tapos yung buko, oh, fresh na fresh po. sabi ko, Ayan, oh. Ang galing, oh. talagang sa ako, blessing to, mapipicture ako ni Sir Buddy sa ano. Dati pinapanood ko lang ito, sabi ko, ay, Sir Jimil, ano, baka nagbibiro ka. Hindi minsan, sabi ko, may bayad ba yun? Sabi, basta kinausap mo Sir Buddy, basta siya na daw bahala sa'yo. Ay, salamat, sabi ko. Ay, gustong gusto nga niyang bumalik ulit sana, kasama niyo dito. Ang problema, birthday niya ngayon. Sabi ko, sabi ko, nung next week, pumunta na sa akin dito. Birthday pala niya. Birthday nga niya. Nag-pick up sila, dumaan sa nung isang araw sa nag-pick up sila ng kukupit sa akin dun sa kabilang ano namin, sa kabilang planta, dun sa yung mobile namin at diretso siya ng Tagkawayan. Nag-pick up siya ng mga dwarf. Ano ulit siya ngayon? Nagsisidlings ulit siya ng mga Nagsisidling siya. Nagsisidling na ba siya Oo, mismo? nagsisidling, Siya sir, na nagtatanim? ngayon. Nag-ano siya, at siyempre mas mas malaki ang ano. Oo. Masarap talaga yung sanantulan. I think masarap yan sa kanin. Try natin sa kanin. talaga yan, sir. Try nyo sa Try kanin. natin sa kanin. Nga. Kunti lang. Ba't ninyo kami sabayan para ano, Yes, sir, naku. habang nagkakwentuhan tayo? Isang kutsara lang. Sarap. Sarap sa kanin. Naku po. Sugar. Ay siguro masarap to sa kare-kare. Siguro, sir, pwede, ligay. Gusto mo, Dad? Hindi na lang yung
Ayan, ma'am, pwede po nang pwede take out yan. Tapos nung nag-abroad yung misis ko, ngayon nga, gusto ko ulit, nag-abroad siya dati, mga pabalik-balik. Ngayon sabi ko, Hindi okay na. na tayo, hindi na. Wag na. Sabi ka ng Usama na kayo Ate dito. Margie. Kasi may mga pistor, may napipistor man sa kami sa palengke, nangakat ka man ng mga gulay sa bayan siya, sa online business niya. Bagsak lang sa amin, tapos pinipick up na lang din sa amin sa ibang Galing lugar. Para ganun, tao Sana, na lang. paano kayo kumuha ng suki? Sige nga. Sa online lang, sir. Paano online? Yung sa Facebook. Facebook. Online lang, sabi yung available dito, yung halimbawa yung marketplace, yung kung saan Lopez, Quezon, Lopez area. Pinapasok namin, nag-member kami, nag-join kami sa mga member ng mga group ng mga marketplace ng Lopez, Calawag, malapit lang. Tapos pag doon, yun na. Dalhan mo ako ng ganito, 10 bandil na talong, 10 bandil na ampalaya. O pipick upin ko ng Lopez. So, ganun lang, kasimple. Pick up. Kasi mga bayaw ko, masisipag naman sila magtanim ng mga talungan, mga ampalaya. Yun lang talagang ano. Sa panahon ngayon, talagang kailangan mong ano, at medyo maraming anak, talagang kailangan mo ng mga source of income na kahit talagang wala kang pipiliin na trabaho. Ako, huwag ka na mag-abroad din ako. Hindi na isang araw, tinatawagan na naman. Ayaw na. Huwag na, sabi ko dito na lang tayo. May kabuhayan ka naman dito eh. Meron Huwag ka sa rin mag-abroad. lupa ng tatay ko, medyo talagang ano din. Yun lang aming source ng ano. Parang So, mga basura lang. kumikita ka naman dito. Eh medyo okay naman sir talagang ano. Ang kita. Hindi naman kalakihan, pero normal na. Kasi ang importante nga naisip ko dito, magkaroon ng mapaunlad, magkaroon ng trabaho yung unang-una kami mga kapatid ko, pamilya, mga pinsan ko, saka yung mga taong barangay. Hindi lang kami. Pagdating siguro ng mga ilang years, hindi na. Siyempre, marami na kailangan ko ng tao. Eh doon sa kabilang, sa aming mobile na gilingan, meron na kami dong, Ilang tao na doon? meron siguro 4 sir. 4 na. 4 ng tao. So magkano kinikita mo sa ganito? Sir, hindi naman, ano, hindi ko din masabi. Minsan na yung pinaka, siguro mga, yung katulad isang operation ko, yung 3 months operation ko siguro, baka mga ganon, mga 20,000, ganon lang. Kasi, Neto? Net na yun, sir. At least dito ka lang sa probinsya. Oo. Yung lubid mo iba-ibang klase? Yung makakapal? May sukat, sir. Medyo conforme sa order kasi ang mga tao lang yung naglulubid ko, ilan lang, 4. Pag order sa akin nung halimbawa nung kliyente ko, ganito kalaki, yung ginagawa nilang kukupul, ganun ang gagawin nila. Yung mga normal lang, yung mga 16 meters, yun, ganun lang kalaki, may maliit lang. Pag gusto nila medyo mataba, malaki ang lubid ng kliyente, yun ang pinapagawa ko Gagawin lang. nyo rin? Halimbawa, kailangan nila ng mga 100 lang, yung ganun. Hindi pa naman sir ako kalakihang ano, siyempre doon nga, pag binigyan ko ng tayo, wala pa naman akong ganung karaming kapital. Siyempre, kailangan din nila lagi araw-araw ng mga maglulubid. Sabi ko, yung kaya ko lang suporta lang mabigas ay pagka-pick up, bayad, para hindi masyadong madaming ano. Mahirap bang mag-security guard? Mahirap. Medyo mahirap sir, galakang 24 to 12 hours ka nakatayo. Ay dito, sa planta, pwede kang umupo. Pag gusto mo yung oras mo, sarili mo. Ay doon, hindi ka pwedeng, may amo ka eh. Hindi ka naman pwedeng binabayaran lang na umupo na lang. Mas masaya nga dito sa buhay talaga. Malaking buhay ng ano, sa probinsya. Mas malaking kaibahan sa buhay ng Manila. Ilang taon nag-abroad si misis mo naman? Sir, mga 6 years. 6 years na siya pumunta. Hindi sir, dati nung unang alis niya, Japan, tapos ay ngayon Saudi. Yung pinakamatagal ng ano, Jordan. Ano trabaho niya doon? Ano sir, ay OFW. Sabi ko, mag-aalaga ka ng anak ng iba ay meron Yung tayong anak anak sa mo? Pilipinas. Sabi ko, dito. Sino nag-aalaga ng mga anak niyo? Nung iniwanan sir sa akin, ako talagang ano. Ikaw nag-aalaga? Dati kasi nagtatrabaho din ako ng LGU. Security guard din ako sa palengke namin, supermarket. Tapos nilipat ako sa university ng TUP, ang Technical University of the Philippines. Nilagay ako doon. Ay medyo, nag-abroad nga siya. Mga bata, di kailangan kong mag-decide mag-resign. Dito, pansamantala noon, dito na ako, sa tatay ko, dito na ako umuwi ng ano. Mabuti ikaw mag-manage ng ating ano yan. At ikaw ay, mga anak mo, at least nung nakaraan, kasama ko dito hanggat nasa abroad pa ng si Mrs. Kasama ko rito yung mga anak ko. Kailan siya umuwi? Ano ito lang sa parang ano lang, 2020 lang. 2020. Mga 1 year pa lang siya dito. Sabi ko, ngayon, mas malakas naman ang ano niya, dahil online business. Malakas yung business niya, yung online. Siguro nga sir, mas malaki pang kumita. Mas malaki pang ano, minsan ay doon ako nakahiram ng pambayad. Kailangan ko ng 5,000 pambayad sa bunot.
Sabi ko, kailangan ikaw ang ano. Ikaw humihiram. Walang hiram. Sabi kailangan ko ang pera. Sabi ko lang, sabi pa nga, wala kasi pang ano, dahil minsan yung deliver ko, hindi naman isang bayad. Nadi-delay. Sa isang bayad, hindi naman laging actually cash to cash. Ang ganyan pag corporate eh. Sabi, ano ba yan? Ay, di, ganun lang, ikaw meron. Ay, di, ganun. Tulungan lang kami. Sige. Tama yun. Kasi mahirap yung walang magulang. Yung mga bata. Ba talaga habang lumalaki. Mahirap. Oo. Sabi ko nga salamat at sabi ko nagkaroon ng ganitong ano, hindi ko na kailangan mag-Maynila para mag-guardia ulit ng ano. Ricky, yung mga gustong may kailangan ng produkto mo, paano ka nila makakontakt? Siguro yung gustong pag kailangan nyo po ng kukupit, Fiverr, pwede nyo po akong i-message sa cellphone number ko po. 0951-275-9078. Yung medyo malalayo naman po, yung pinsan ko si Jemel, Jemel Ayap, ay pwede niyo po siyang kontakin at may page po siya sa kanya may page po na pwede niyo siyang kontakin. Dwarf Coconut. Di bali, lalagay natin yung description dito sir. sa video para makita. Para yung medyo malayo po, siya po ang kontakin. Siya na bahala. Siya na po ang bahala doon. Yan naman sir, yung aming nasa baba na ano yun? Yan sir, dryer, yan po ibigay din sa amin ng dryer yan. Dryer sir, pwedeng mais. Dito na lang. Dryer na mais yan. Mais palay sir, pwede. Mais palay. Yan po. Sino nagbigay niyan? Sir, ano po rin ang programa po rin ng DARPA rin yan, Department of Agrarian ng Quezon. Yan po, meron po kaming sariling ganyan. Kahit tag-ulan, pwede kaming, nagtatanim kasi din kami ng mais. May sarili kaming dryer. Hindi namin dati pinoproblema yung pag nag-ulan ng ganito, wala na kaming pagbilaran. So anong natutunan mo dito sa pagninegosyo? Siguro sir, talagang medyo tiyaga lang talaga. Kailangan natin ng tiyaga, saka panalangin sa Panginoon na kahit ganito lang yung trabaho natin, trabahong bukid, ganito lang na tiyagain lang natin na talagang yung sariling atin na to talagang dito may pag-asinso. Hindi lahat ng sinasabing magkasaka na parang wala nang, parang nalulumural ng iba pag sinabing magkasaka. Hanggang doon na lang siguro, hindi, mali. Mali yan. Dahil nandito ako, sabi ko, andito kami ngayon, ang pamilya namin. Saka yung mga taga rito na talagang pinipilit naming mapaunlad ito at sa barangay na ito at mapakita namin na magkaroon ng trabaho yung mga kabarangay din namin na iba na hindi lang kami. Unang-una, nagpapasalamat na picture niyo ako na makita nila yung mapanood nila ang programang ito at suportahan pa rin sabi ko ng gobyerno at magkaroon kami ng sariling lubidan. Marami pang mga trabahador ang pwedeng makinabang dito sa ano dahil pag meron na kaming mga ganong machine, malaking bagay, mas mabilis kami makapag-provide ng mga produkto. Tapos ay yun, dagdag may tao, may makikinabang, magkakaroon ng trabaho kahit medyo maliit ang sahod, at least nasa sariling barangay ka. Ang hakutan lang namin sir, kabayo. Noon, kabayo lang, yung dinadala lang ng mga tao diyan sa ano. So magkano to? Per kilo ba ito kamo? O sir, 9 pesos per kilo. 9 pesos per kilo. Tapos yung kukupit naman namin, yun ay 80 liters sir. 4 na balde yung sako namin. Yan nga talaga sir, unang-una talaga kailangan dito yung service na truck sa amin. Kuha ng pagka ano, yung mga ibang mga bunot pa sa mga dami pa dito sa amin. Kulang pa. Kulang pa sir. Magkano bang kapital nyo? Malaki ba? Sir, ang maliit lang ang pinapaikot naman dito. Siyempre, kami, suporta lang ng pamilya. Dahil dito pa lang, sa bunot pa lang, sir, magkano ang kapital nito? Pag halimbawa dinala sa planta, dalang ka ng 25 piraso na bunot, ay magkano? 12,500. Kapital, ano na agad. Araw-araw, kung halimbawa, minsan nagdadala sa akin dito yung mga taga Binavista, Quezon. Ay, pag dinalan dito, sir, sabi ko, pag magdadala kayo, i-inform mo agad ako para nakaprepare yung pambayad sa kanila. Ganun ang aking ano dati. Ganun ang nung nag-umpisa ako. So yung mga Binavista, mga kalapit barangay, yung iba, yung malaki ang lupa dito sa amin na niyugan, direct na sila nagdadala dito. Kasi pag pinikap namin, medyo mababa nga lang 20 cents, conforme sa layo ng kanilang bunot. Yung ibang may mga sasakyan naman, direct sila. Siyempre, nanginay sa laping, dati ay sipin mo, pag meron kang 1,000 bunot ngayon, sa 50 cent, ay di sa lapi 500 agad. 500. Ilang kilong isda na yun ngayon sa paano? 2 o 3 kilong isda na. Dati ay susunugin lang ano, para walang kwenta. Ay ngayon, tambak lang sa tabing kalye. At pag na-pick up, mayroon pagkakakitaan.
Marami ho bang ganito sa Quezon, tay? Parang sir, Gilingan? Binabista sir, meron din isa. Tapos Katanawan. Kalawag sir, parang hindi ko alam kung nag-ooperate sila nga. Sa Gumaka, meron din. Meron din. Pero sa sobrang dami naman ng bunot talaga dito sa Lopez. Talagang, Lopez ang pinakamarami talaga. Pero isa lang kami lang dito ngayon sa Lopez. Isa lang kami, Kayo lang? kami lang dito. Sa bunot pa lang dito sa amin ay talagang daming umorder sa akin sir. Ang lalayo naman, Bagyo. Ay, sa akin, hindi ko naman... Paano yun? Paano mo dadalhin? Sabi ko nga, pag halimbawa ngayon, pagka nag-deal pa lang kami, halimbawa magsalubong na lang kami, halimbawa Quezon City, sa Dangwa, kasi mga maghalaman sa Bagyo yung aking mga ano ay. Gusto nang kumuha ng kukupit. Sabi ko, pwedeng magsalubong na lang tayo ng Manila o sa Dangwa, kasi nagbababa daw sila ng mga bulaklak. Dahil sa Bagyo. Sabi ko, sir, pag sige po. Tama. Salubong na lang Salubong doon. na lang, sabi ko, pagka ano. Nung una, hindi ako comply dahil wala nga akong ano. Ngayon may sasakyan yung pisan si Jimil na magkausap kami. O, sabi ko, pag mayroon ganyan, isasabihin ko sa iyo para doon dahil siya na magdala. Para kami naman dito, dire-diretso yung ano namin. Pag gigiling dito, at least wala kang problema na sa market at nandoon na sa ano lahat. Tama yun na si Jimil na ang mag-market para ikaw concentrate ka dito sa concentrate na sa planta. So Ricky, ano ang talagang nag-push sa iyo na magdesisyon na ang asawa mo wag nang paalisin, ikaw hindi na magsi-security guard? Sige sir, talagang sabi ko, nandito na po sir yung ano, ay pagkakataon, yung chance. May sarili na kaming negosyo. Yung time management namin mag-asawa, kasama pa namin yung pamilya namin. At least nakapokus kami sa kanila habang lumalaki sila. Nandito lang kami. At sa ganitong negosyo, sabi ko, pa-unlari na lang natin ito. Yung online business mo sa bayan, tapos dito ako sa planta. Para hindi na natin kailangan mga mukhang parehas na nandito tayo. Pamilya, sama-sama. Kasi pamilya talaga ang importante sir eh. Talagang yan ang ano, habang lumalaki, yung naka-guide kayong mag-asawa. Yung mga anak mo talagang yun, alam nila na gano'n. Sabi, buti pa man, di na kayo papa, di na ulit kayo nag-security guard, di pa man, di ka na nag-abroad. Sama-sama tayo. Masayang kumakain ba sir na one time na salo-salo kami kumakain. Nag-banding na ganito. Sabi ko, hindi na kami aalis, dito na lang kami. Para sama-sama tayo. Anong masasabi mo doon sa mga OFW, yung mga nagtatrabaho sa Manila? Anong masasabi mo sa kanila? Siguro sir, yung masasabi ko lang, lalo, na-experience ko rin magtrabaho ng Mayamo bilang isang security guard. Yung siguro bata sila, mag-ipon sila ng impok para pag negosyo sa pagbalik nila ng probinsya, meron silang puhunan dito sa atin, meron tayong mga negosyo na pwedeng sa atin sa bukid na pagkasaka ay talagang papakikinabangan ng bawat isa. Na hindi naman tayo habang buhay na meron tayong amo. Talagang kailangan nating makaipok. Kung sila may nandun pa ngayon, nasa ibang bansa sila, mag-impok sila at pag-uwi ng Pilipinas o ng probinsya, meron silang puhunan para sa pagiging sa negosyo sa pag-asaka. Oo nga, pag magtatanim lang ng mga gulay ngayon, talagang ano, sa panahon ngayon ay talagang malaking ano na rin, malaking katulungan yung mga, dahil nakikita ko sa mga tao dyan sa amin, sa mga kalapit namin, sa Barangay Tanag, sa Santo Niño. Yun lang halos ang kinabubuhay nila at pagtatanim, pero napapagtapos nila yung kanilang mga anak sa pag-aaral. Sabi ko, hanggang sabi ko ngayon, salamat at nandito ako ngayon. Hanggat siya bata pa, nang nakaisip na ulit bumalik, talagang pag-bubutihin ko itong aking negosyo na to. At para, hindi lang para sa akin, sa pamilya ko, para sa mga susunod na henerasyon, at para sa mga taong barangay na magkaroon kami ng trabaho dito lang sa amin sa kalapit, na hindi namin kailangan lumayo at mangamuhan pa. Itong mga nyug, ilang taon na po yan? Matanda na yan? 50 years? Wow. Kanino may-ari po nito dati, itong mga lupang to? Ng mga Marcos ko rin. Marquis. Marquez. Siguro mga 50 years na siya, dahil 34 na ako, bata pa ako, inabutan ko na yung na to. Yung na, malalaki na. Matataas na ito eh. Ito sir, ito lupa ng lulo namin, hanggang dun sa ano, sa ibabaw ang gabi. Ilang hektarya yung sa lolo nyo? Yung hindi sir masabi, hindi mabilang, hindi mabilang. Puro sa magulang namin, 12. Tapos may mga alagaan kami may-ari sa Kamatanggan. Tapos yung may mga nabili silang kalat sa mga tatay, kung may kanya-kanya silang Ilan po yung ano, inaalagaan nyo? Bukod
Meron po ito, parang nasa may isang po ba ito? Isa lang dito. Ito. Parang tenant kayo. Tenant, oh. Paano hatian nyo? Opo. 40-60 sir. Kayo ang 60, 40. kayo ang 40. Mas maliit sa inyo. Ganun lang sir. Ganun Kapital nyo. Ay, sabagay may bunga na eh. Namumunga na lang. Pero halos po kami nagprodukto niya, kami nagbigta ng van. Kami nagdaling. Hindi nagtanim. Pero yung sa tatay mo, lupa niya yon. Opo. Lupa niya talaga. Ang dami niyo pala lupa eh. Kaya nga sir, sabi ko hindi natin kailangan mga huli. Kalahin mo yan, nagsisecurity guard kay alung ng lupa niyo. Kaya nga sir, Kami mga magkakapatid, kami na may hati-hati sa 12 hektarya. 12, ilan ba kayo magkakapatid? Hindi na po kami. Ay, di tagdadalawa. Dalawa. Malaki pa rin yun. tapos may kanya-kanya lang po silang nabili, yung kanilang mga sariling At sariling bili na. Mayroon pang iba, may saka makabukod. Yun nga talagang dito yung lupa. Pag may lupa nga sabi sa Quezon, ay talagang medyo iba tingin sa'yo pag may lupa. Oo. Hindi ka magugutom. Ayan sir, yun iba-iba talaga. Ha? Tamad lang ang nagugutom. Tamad lang ang nagugutom. Tama. Ilan tayong minana mo na lupa? Ilang hektarya yung mana mo? Dalawa po. Dalawa. Tapos yung pundar mo, Dalawa rin. dalawa rin. Kaya 4. Tapos may tenant ka ng iba. No, meron. Ilan yung tenant ka? Ito yung nasa 5 po rin. 5 hektarya. So parang 9 hectares yung minamanage mo. Lahat-lahat. Lahat yun. Tuloy-tuloy. Nakukuhanan ng nyog yun. Tapos ito kami. Yun talaga sir ang dito, iba-iba yung pag may nyugan. Kahit bumaba ang presyo, ay talagang may pagkikitaan ka pa rin. Meron at meron. Hindi mo mawawala. Nawawala ay talagang may pambili ng bigas. May pambili ng bigas. Oh. Eh kung gulay, pwede ka magtanim. Manok, pwede kang mag-alaga. Alaga akong manok. Marami sa nakukuha mga gulay dito, mga gulay sa mga gubat-gubat, yung mga ano pa, mga gab, mga... May gulay sa gubat? Yung sir, yung mga tawag niyan sa amin, yung mga niyog-niyogan, yung tawag yun, mga ganon. Puso ng saging. Puso ng saging, oo. Yan. Ubod. Sa Manila, bibilhin mo yan. Ay dito, pwede kang, wala kang ulit, pumunta ka lang sa mga Tabas-tabas ka lang dyan. Lapit-lapit ka lang dyan eh. Yan ang kalaking minus ng sir, ng gastos, ng expenses ng probinsya. Ay, anong pinanggagamitan ng pera? Ng Pag-aaral ng mga bata. Ng mga bata. Eh, kumusta naman ang farming? Taas naman po. Masaya naman. Masaya naman. Sabi nga, yung pagkatrabaho sa bukod eh. Pag ito bukod sa loob mo, masaya ka. Oo. Nakikita mo ng tanim. Oo. Diba ko yung nagtatrabaho ko ng bagot ka. Pero pag ito yung habit mo yung magtanim, maligaya ka pag nakikita. Maligaya ka. Maligaya pag nakikita. Oo. Lalo pag ito yung natuto mo. Mula bata kayo, farmer na kayo. Hindi na ako kapag-aral. Sabi ko nga rin sa mga anak eh. Oo. Mag-aral kayo. Ako pa rin yung kapag-aral. Mm. Parang dito kami napakalayo sa kabiyasan. Oo. Kaya sir, kaya sa mga meron na kami, may bookkeeper na kami, may graduate akong college sa mga kapatid graduate ng college sa mga kapatid kong mga iba, mga babae, may agribusiness, may mga kung ano-ano, mga careers. Kaya sa bookkeeping, wala na kaming problema. At naman kami, mayroong mga nagsipag-aaral sila, sabi natin ko, kasi inyo na lahat, nagsipag-aaral kayo, kahit sa gabi, may gwardiya na dyan, diyan ka na rin mag-gwardiya sa planta. Sarili mo na yan. May bookkeeper, hindi na kailangan mga amuhan. Sabi ng tatay, nandito na sa inyo. Nandyan na, no? Ang mga lupa, eh. Yung isang bayo ko dyan sir, dati nasa Quezon City, waiter. Oo. Tapos yung isa yung asawa, dating ng cards, ang pinakang manager sa Quezon City. So sinabihan mo yung mga anak mo nandito tayo kami yung lockdown, dito kami sa planta. umuwi na. Oo. Pandemya nga, sabi ko, uwi na kayo. Sabi ko, dito mabubuhay ka rin sa mundo. Swerte, andyan na. Andito na. Ayaw pa. Pwede. So, ang pinagkakitaan nyo, yung nyog, naibibenta nyo rin yun. Tapos, yung bunot, sa inyo pa. May mga taniman sir kami ng mais. May mga patanim kaming mga mais. May patanim din kayo. May mga maisan kami. Yun ang isa pa namin Nag-security guard kayo. Ang dami yung lupa. May mga barang na may mga pagandara kami sabi. Oh, biriin mo yun.
Siguro sir, Mga saba tayo, saba. baka mga, sir, mga 10,000 kapuno na yung tanim namin sa saging. Na saba? Oo, ang dami na dyan, sir. 10,000? Oo. Nagbinta ng isang kabayo para magpatanim lang ng saging. Binta isang kabayo. Ngayon, ang gaganda na sir. Baka siguro mga 4 months pa. Talagang sa hango lang ng Ay, saging. namumunga na. Kaya na sir. Nagpuso na. Doon pa lang sa saging ay talagang ano na. Medyo magandang source of income na yun. Oo. Sino magbebenta? Ay, kahit ako sir, meron akong may ninong naman ako sa bayan yung nagdadala sa Balintawak. Akong nagmamarket. Galing mo na sa bayan. Kinuha ko sa tatay Yung ko. mga wholesaler. Wholesaler. Para kumita ako ng 2 piso sa isang kilo kung 1 to isang Kay tatay magkano? Isang tubilada naman. Kaya sa kanya ko inaangkat ko sa kanila yung mga saging, ako na ano sa kanila. Parang inangkat mo rin kay tatay. Ako naman nagdadala dun sa Ikaw magdadala. Kuha ko sa kanila halimbawa 10 o halimbawa 12. Isa dadala ko mga 14 pesos. Yung may 2 piso na ako. Sa yung 2 piso. Dadalhin ko lang naman, halimbawa yung papupunta ko, kunin nyo na yan. Pero nagad akong ano, kung makadalawag ko nila, dahil meron agad akong 2,000. Wala akong 2,000 lang. pagod. Eh, 2 tonelada, 4,000 yun. Oo, 4,000 sir. Wala. Araw-araw. Oo, dalawang ko lang. Sabi mo, nag-security guard ka sa Manila. Ilang taon? 7 years din ako sir. 7 years. Ang misis mo 6 nag-OFW. years. Ilang 6 years. 6 years sir. Oo. Tapos ito po ha, may magugulat kayo. Ang revelation dito. Si Ricky ay may pag-aari ang airpods niya na around 6 hectares. Sir. Okay, 6 hectares. Bukod pa yung mga Bukod pa alaga. doon sa tenant siya ng mga 10 hektarya. So, mga 15 to 16 hectares. Yan po ay natamnan lahat yan ng nyog. Yun, sir. Lahat yan, yung 16 hectares na yan ay kumikita. Pero ito, mas magugulat kayo. Si Ricky ay takapagmana ng lolo niya ng ilang hektarya. Sir, makakaunti naman. Ngayon yung mga natitira siguro sa amin, yung mga hatiin pa rin sa mga kalulo ko, mga 30 siguro, pero ano naman na. Yun ay, meron na. May mabahagi na ang magkakapatid. Oo, so ang matitira sa kanya ay 30 hectares. Mana niya sa lolo niya sa mother side. Pero yun, yung lupang yun, originally, gaano kalaki yun? Malaki po sir, may bahagi na sir yun. Dati nasa mahigit 124 daw po yun. 124 hectares. Nakapangalan sa lulo. Ay, Hanggang ngayon, no? Nasa mother title mother pa rin title. na Pero sabi ko nga, 124. para walang samaan ng loob sa mga pinsan ko, ibigay na yung sa Ibigay kanila na sa para kanila. sila na magbuwis para walang ano. Oo. Pero kung tutusin, sa inyo pa rin yun. Sir, masama naman sir na. Ibigay sa para ano, at least wala tahimik ang buhay. Oo. Sabi ko nga sa mga tita ko, edi ibigay nyo na yun sa kanila at para sila na magpapangalan, sila na mag-tax para wala na tayong problema. Gala kung sisingil sa amin na 540,000 tax. Pero nare-realize Oo, mo sir. ba gaano kalaking pera ang Talagang, kikitain mo doon sa kaya nga, sir, 30 hectares dito na lang, mapupunta sa'yo? Kaya sa talagang ano, okay na dito sa probinsya. Talagang kahit doon lang siguro ay talagang kahit sa nyug lang ay ano. So at least doon pa sa lupa mo mismo, pa yung pagkukuhanan ka na ng gagawin mong Fiber at saka fiber coco peat. at saka coco peat. Ayan. So yun po yung yung learning dito. Marami ho kasi sa atin yung hindi na-realize na may mga asset pala no na i-develop mo lang, pagyayamanin mo lang malaking pera. Katulad nung 30 hectares na hinihintay si Ricky. Ano plano mo? Ganyan pala kalaki yung sabi lupain ko mo. sa di pagyamanin namin, huwag magbinta ng lupa at talagang darating ang panahon dahil mga susunod na henerasyon sa amin, meron pa rin sariling talagang pagtatayuan ng bahay. May lupa kang pwede mong ulian na masasabing sa'yo. Na kahit sabi na ka-stable na yun dyan, at least sana madagdagan pa. Oo. Para hindi sa pawala dahil pagdating ng araw, ang lupa palit na ng palit hanggang sa susunod na henerasyon eh. Ang sabi ko sana, wag nang mabawasan at madagdagan namin yung ano pa, yung aming naipundar ng magulang ko at saka ng mga lulo kong mga naiwan at para hindi naman sa susunod ng mga anak ko magkaroon ng pamilya. At least meron silang sarili. Na, Pero meantime, 'di ba? Pag na-develop mo 'yan, kaya nga sir, imagine mo gaano kadaming coco wire ang magagawa mo dito doon pa lang, sa na-harvest mo doon sa 30 hectares, dito 'di ba? lang sir, talagang ano na, diyan dami na. Libong peraso na ng bunot ang makukuha mo dito pa lang sa kalapit namin.
Sige, Ricky. Sir, maraming salamat sa Thank you so pag-picture much. nyo. At sana'y yung mga marami pang mag-like sa programa at mag-subscribe at para marami pa kayong matulungan na katulad ko sa mga agribusiness Oo. na how it works talagang the best talaga sir. At dati akala ko mapipicture ako dyan, tapos parang nasyak ako. Parang nervous ako. Akala ko mapipicture ako sa ganyan sa vlog ng dati pinapanood ko lang ito dahil kung paano mag-isip ako ng paano sa pagkasaka, kung paano yung mga nagiging idea nila, kung paano sila naging ganun ang takbo ng negosyo, yung sa mga pagugulay, mga ganitong ayun pala, isa ko sa mapipicture ng programa niyo, sir. At maraming matututo sa'yo. Doon sa experience mo. Sa experience. Sa sarili mong kwento. Talagang sa probinsya, pag sinabing na huwag tayong malulumuran na porkit magsasaka lang tayo, nasabi na wala tayong, meron mas maging proud pa nga tayo, at least meron tayo sarili dito na sa sariling atin na uuwian, talagang Oo, hindi mo ba alam ilang milyon ang halaga ng mga lupa mo? Kaya nga sir, yung isang lote nga namin, binabayaran sa akin ng 1 milyon. 1 milyon? Ayaw ko, sabi ko hindi na. Hindi mo binenta? Hindi ko nabibinta, sayang. Ayan, so salamat po ulit sa panunood dito sa Agribusiness. I hope marami kayong natutunan doon sa kwento ni Ricky, no, na minsan hindi mo nakikita ang kayamanan mo, nandyan lang pala. Sabi ko nga sir, kung nung panahon pa, nung nauso pa yung ganitong meron ng idea na yung bunot ay ganito pa lang, ay di sana nung una pa. Noon pa para hindi. Di ba, at least nakapag-umpisa. Nakapag-umpisa na. Andyan na.